Good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Hello guys, magandang hapon sa inyo. So ngayon guys, 5:30. So review muna tayo bago tayo dumako sa ating pagte-trade mamaya dito sa ating forex trading. So guys, ngayon guys, una nating tingnan guys is itong GBP USD or pound per dollar US dollar. So ngayon guys, mapapansin natin sa continuous yung pagbaba ng ating dollar ay ng value nitong GBP versus US dollar. So may pagbaba siya at mapapansin nyo dito, gumagamit tayo ng tatlong moving average, isang MA20, MA50 saka MA100. So dito guys, MA50 is the fasting moving average natin at itong MA100 is the slow moving average. So parang typical lang dito na William Alligator guys. At dito sa ilalim nito, so tinitingnan natin yung ADX para ma-monitor natin yung movement. So para malaman natin kung ano yung trend na i-perform niya. Itong stochastic para malaman natin kung yung value or yung I think price or value. So is may magkaroon na ng tinatawag na pagtaas. So pang-check lang natin itong stochastic dito sa ating ADX para pang confirmation. Pero kadalasan ginagamit natin is RSI. So dito guys, mapapansin nyo yung GBP to US is may pagbaba. Dito yung ating fasting moving average is magko-cross dito sa ating tinatawag na referee. Itong MA50, ito yung pinaka-referee natin guys na tinatawag. So kadalasan nasa gitna yung movement nito. So once nasa gitna niyan, it means yung trend na yun guys is mayroong continuation or possible yun na yung confirmation of trend. So dito guys, wala pang reaction itong MA100 natin or yung slow moving average. So kapag nag-react to guys ng up na pagtaas na kanyang trend, so may possibility may continuation itong trend na to. So yung tong bearish na to guys. So naka 15 minutes tayo na time frame. So may possibility na mag-continuous to kapag nag-react to ng uptrend guys. Ito kasi nagre-react to parehong downtrend ang kanilang reaction guys, yung movement itong fasting moving average natin. So may possible na may continuation of trend. At dito nga sa ating EDX, so yung ating EDX ngayon is nasa 33. So between 20 and 40 is the strong trend. At yun nga, ibig sabihin straightening of trend. May straightening of trend kasi uptrend itong ating EDX. So may possible na may continuation itong ating yung pagbaba ng GBP sa USD. So pero dito sa stochastic guys, so nagkaroon na siya ng tinatawag na nagtumataas na itong si fasting trend line natin. So may possibility na magkaroon ng tinatawag na sa time na to, sa oras to is magkaroon ng tinatawag na ating sideways movement or either na magkaroon ng green candle dito. So sumunod guys si Euro USD. So ganun din ang gamit natin. So isang moving average din. So ito RSI naman ang gamit natin dito. So para makita natin kung overbought o oversold. So dito malapit na sa oversold. So may possibility na magkaroon ng pagtaas pero medyo may gap pa guys or may puwang pa na bumaba kasi yung RSI natin is nasa 41.54 pa. So yung oversold natin is na dito sa tinatawag natin na below 30. At itong moving average natin, so yung fasting trend line nga natin, so may tendency na magko-cross dito sa ating below sa ating referee natin na tawag na MA50 natin. So may possibility na ang hinintay natin na confirmation kung may continuation ito is itong MA100. So pag tumaas to guys, so may possibility na bubulusok ito pababa itong ating tinatawag natin na value or palitan ng euro sa USD. So yung natin, yung tinatawag natin na EDX, so nasa pababa siya. So it means may weakening of trend na possible na mangyari. So if may continuous to na bumaba, so may continuation na pagbababa to. Pero kung nagkaroon ito ng tinatawag na sideways guys, yung EDX natin, so ibig sabihin meron tinatawag natin na weakening of trend o magwi-weak muna yung trend at possible na magkakaroon itong panibagong trend na formation. So pero dito may continuation pa rin siya. Nakikita natin tuloy-tuloy yung pagbaba niya. So if ito magkaroon to ng reversal guys at magtuloy-tuloy ng pagbaba, so may possible din na bumulusok din itong pababa si euro. So sa index naman tayo guys. So dito sa
US 500 index natin. So dito nagkaroon ng sideways. So ilang oras na nagkaroon ng sideways, halos kaninang umaga pa after niya ng opening na tumaas. Pero ngayon guys, nagkakaroon to ng sideways. So ito mapapansin nyo yung price range niya or yung value niya na range niya. So halos naglalaro lang sa part na to guys. So yan. So hinihintay natin yung breakout ng pan na yan, yung dalawang price nito. So dito sa part na to guys, so dito ito yung pinaka support natin guys. So ilang beses na siya tumatama yan sa support na yan. So itong pag nag-breakout to guys, itong support na to. So pag mag-breakout to guys, so may continuation, bababa yung index natin ngayon. Pero kapag lumagpas dito sa price na to guys, sa pinamataas, ito yung pinamataas natin guys na price. So ito yung gagamit natin, yung higher high natin ngayong araw. So kapag tumaas dyan, so may possibility na tumaas ating indexes. Pero ngayon guys, binabantayan natin yung movement. So nakaposition tayo ng sell dito guys. So may possibility na hinihintay natin. So pero kapag tumaas yun guys, so magka-cut loss tayo sa ating open trade na to. So naka US 500 tayo. So dito tayo sa trade natin indexes. So isa pa guys, yung tapos na tayo sa GBP USD, so Euro USD, so OD USD. So ganoon din. So yung movement din nito guys, so kanina nag-form ng trend ito. Nagkaroon ng trend, then nagkaroon ng konting downtrend, then uptrend naman ito, panibagong trend na naman. So ang tinitingnan natin dito guys is yung movement itong fasting trend line, fasting moving average. So kapag nag-cross below to dito sa ating referee at itong magkaroon ng reaction to guys, so may possibility na bumaba. Pero ngayon guys, yung RSI niya, so may pataas, may movement na upward. So may possibility na bumalik na naman siya sa tinatawag na uptrend. Or kapag nag-perform to guys na panibagong trend ito, panibagong uptrend, so baka may continuation ng pagtaas nito yung EOD USD, so Australian dollar to US dollar na palitan. So ito yung sa ating tinitingnan guys na major currency. So sa major currency tayo tumitingin guys. So wala tayong GPY guys, so hindi tayo nakakakuha dito ng ating GPY. So sa UK cash naman guys, so sa UK cash, so dito nakakuha lang tayo. So movement niya, so yun nga, nagkaroon ng downtrend. So possible na magkaroon pa ito ng panibawang downtrend, so may pagbaba siya. Itong ADX nga natin, so may weakening of trend na pinoform. So may pagbaba yung trend niya. So may possibility kapag yung sideways, nagkaroon to ng sideways movement, so magkakaroon to ng graph na tinatawag natin na yung graph nito guys is magkaroon din ng sideways. So yun ang isa sa mga bantay natin kung anong trend na susunod na mapoform. Pero kung nagkaroon to ng tinatawag na sideways yung movement ito, mag-continuation ng downtrend, so yun ang possible na kuha natin, na tingnan natin na movement. So possible pababa yung price. Pero dito, so may tinitingnan tayo dito na resistance ito. So itong resistance na to guys, so ito try niya na i-break yung araw. So sa part na to guys, so dito yung pagitan ng resistance natin nasa 6371. So possible na lumangpas siya dyan guys. So may possible na magkaroon to ng tinatawag na uptrend. Pero kung yung mangyari na yung support niya ito mag-continuation to na pagbaba, so possible na magkaroon to ng downtrend sa bago matapos yung trading hour natin ngayong araw ngayon. So possible hanggang 4 or 5 AM mamayang madaling araw next day. So sumunod guys, so sa UK 5,000, okay 100 tayo. So USD Canadian, US Canadian. So US dollar to Canadian dollar. So ngayon may movement siya na pataas at itong ating moving average na fasting trend line, so may possible na tumaas itong movement. So kanina nag-trade tayo ng down dito, so nag-sell, so nakapag-take man tayo ng profit at papaano. So ito, nagkakaroon siya ng uptrend, so possible na kapag nagtuloy-tuloy ito, yung kanyang passing moving average na mag-cross dito sa ating slow moving average, so possible na isa yun sa mga signal na may karoon ng uptrend. At kapag kinonfirm pa na magkaroon to ng downtrend movement tong passing slow moving trend line natin, yung slow moving average natin na MA100, so may possible na bumaba itong price ay yung palitan niya o yung value nitong si US to Canadian. So sumunod guys, so Australian to Canadian dollar, so ito panibagong trend na na-perform kanina. So tingnan natin. So ito nagkaroon siya ng bearish, ngayon nagkaroon siya ng tinatawag na
nagkaroon siya ng bullish din. Then ngayon sideways yung movement. So nandito ating fasting trend line sa gitna. So hindi natin alam kung ano yung confirmation if uptrend to. So may possibility na tumaas, pero kung mag-confirm to ng downtrend guys yung graph nito, so may possible na bumaba. Itong ADX guys, so medyo pababa. So may ibig sabihin may weakening of trend na mangyayari sa movement. So ito nga, yung weakening niya, ito nagmula na dito sa part na to. So, yung uptrend niya, then downtrend. So, it means nagsa-sideways yung price nito sa weakening of trend. So, may possible na panibagong trend ang mapoform. So, hintayin natin na magkaroon ng flat movement to. So, possible na panibagong trend ang kanyang ipoform guys. So, at ito rin, ating moving average guys. So, tingnan na yung movement nito, kung ano yung confirmation. Kasi nga, nasa gitna pa itong si fasting moving average natin. At yung RSI natin guys, so, nasa between 50 and 60. So, nasa 56.86 siya. So, nasa 50 and 60 siya. So, may possible na uptrend or possible downtrend ang kanyang movement guys. Nitong si Australian to Canadian. So, ano pa yung mga kanya? So, Euro GPY. So, yung Euro GPY natin. So, ngayon, medyo downtrend. So, may possible downtrend ang kanyang movement. So, dito sa ating so Joe natin, so 21, so may possible, pero yung nakikita natin guys, so naka William Alligator tayo, so may possible kasi na ito mag-cross above tong si Lips sa dito sa kay Joe at saka kay Tit. So parang nagtra-try itong si Tit guys, ay movement guys is pababa, itong si Lips so pataas, itong yung Joe pala guys is pababa yung movement. So yung ito yung pinaka-passing trend line na is the trend line. Itong passing trend line is yung green. So may possibility na mag-cross above itong si Lips kay Joe. So may possible na magkaroon to ng upward movement. So ito panibagong trend na perform, so downtrend. So ito pero nag-uptrend dito, so down na naman. So ito hinihintay natin guys yung confirmation. So kapag nagtuloy-tuloy yung pag-cross nito, so panibagong uptrend ang kanyang i-perform guys. So, lagyan natin ng indicator. So, separator pala. Separator. So, dito. Downtrend ang umaga. Then, uptrend. Hinila. Then, downtrend. So, movement niya. So, parang sideways na yung movement ito guys. So, hinihintay natin guys yung confirmation ito if mag-cross above to. So, yun lang guys ang ating nasasabi ngayon sa mga currency. So, marami para sanang currency pero hindi naman agad natin nire-review yan. So, nandito na tayo umiikot sa US 500 cash. So, Euro USD. So, Euro GPY. So, GBP USD. So, Australian Canadian. So, US Canadian. So, Australian cash. So, yung Australian cash guys, so, medyo downtrend. May possible downtrend kasi nasa baba itong pababa itong tinatawag natin na Lips. So, at gan, yung trend yan na perform guys. So, possible kapag nagkaroon to ng green candle, so may continuation ng downtrend. At ito nga, nagkaroon siya ng weakening of trend na pababa itong kanyang ADX. So, may possibility na magkaroon ng downtrend itong si Australian cash o Australian 200 cash. So, yun guys, ang ating masasabi dito sa ating pagre-review about sa mga forex trade ngayon. So, guys, nasa sa inyo kung ano yung susunod na movement nyo.